Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes, garantisadong mabilis lang to. Nagbigay ng reaksyon si Interior Secretary John Vic Rimulya matapos siyang harap-harapang pagmumurahi ng mga relihista kahapon sa Trillion Peso March. Nagbigay rin ng kalihim ng latest update sa kinaroroonan ni Zaldico na tinukoy niya ang utak sa flood control scandal. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Harap-harapang minura ng ilang relihista si Interior Secretary John Vic Rimulya matapos itong puntahan ang isinasagawang rally sa Recto Avenue sa Maynila kahapon. Bahagi ang rally doon ng Trillion Peso March na ikinasa ng iba-ibang civic groups at estudyante kahapon. Sigaw ng mga relihista, dapat bumaba at harapin sila ng kalihim na nakatuntong noon sa isang container van at napapalibutan ng mga pulis. Hindi naman ito sinunod ni Rimulya at nanatiling nanood sa mga nagrarally. Sa press briefing sa palasyo ngayong araw, sinabi ni Rimulya na nirerespeto niya ang sentimiento ng mga nagprotesta. So yung ginagawa sa akin doon, pinagmumura ako, halos nung pinagsasabi sa akin, okay lang sa akin yun, as long as they keep the peace. Karapatan naman na sabihin nila kung ano nararamdaman nila. Kung damdamin ko lang iniintindi nyo, baliwala naman sa akin yun. Kasama na rin sa trabaho ko yun. Bilang public official, tanggap na ni Rimulya na parte ng trabaho ang makatanggap ng kritisismo. Ayon kay Rimulya, nagpunta siya sa Recto para tingnan ang seguridad na ipinatutupad ng pulisya para manatiling mapayapa ang mga rally. Kung sa Facebook nga, ano-anong nakukuha kong message doon, pareho na rin sa live na nangyayari yun. Hindi ko na iniintindi yun. Mas importante yung trabaho na ginagawa namin. Dinipensahan naman ng Malacanang si Pangulong Marcos kasunod ng panawagan ng mga rallyista na mag-resign na siya dahil sa talamak na korupsyon sa flood control projects. Hindi mabubukas ang ating isipan, hindi mabubukas ang ating mga mata, hindi mabubukas ang ating tenga kung hindi mismo si Pangulong Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Nais ng Pangulo na managot ang dapat na managot. Sa datos ng Philippine National Police, higit 50,000 ang lumahok sa Trillion Peso March sa buong Pilipinas kahapon. Pinakamarami ang nasa Metro Manila na mahigit 12,000. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, naging tahimik at payapa ang kilos protesta kahapon. Samantala, natanong rin si Rimulya sa latest location ni Zaldico na nahaharap sa ilang reklamong may kinalaman sa flood control scandal. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Nanawagan rin siya sa mga Pilipinong makakakita kay Ko na kuhanan siya ng litrato para matukoy ang eksakto niyang lokasyon. Dagdag pa ni Rimulya, 2 ang pasaporte ni Ko, kaya nakakabiyahe pa rin ito kahit kanselado na ang kanyang Philippine passport. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Inihayag ng PNP-CIDG na may pahiwatig na ng pagsuko ang 2 itinuturong opisyal ng SunWest Construction, ang kumpanyang konektado umano kay Zaldico. Narito ang report. Kinumpirma ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na 2 sa 3 SunWest Inc. officials na hindi pa naaaresto ay nagpadala na ng surrender feelers o pahiwatig ng kahandaang pagsuko sa pamagitan ng kanilang mga pamilya. Ayon kay CIDG Acting Director Major General Robert Morico II, patuloy ang manhunt matapos mabigong maabutan ng mga operatiba ang 3 sa isang hotel sa Pasay City noong nakaraang linggo. Dagdag ni Morico, natuklasang hindi totoong top executives ng SunWest ang 3 pinaghahanap, kundi mga dami lamang at wala umanong kapasidad at ustusan ang sarili nilang mga abogado. Dahil dito, hinihikayat na ng kanilang mga kamag-anak ang 2 na sumuko sa lalong madaling panahon. Ayon pa sa CIDG, may back-channel communications na nangyayari at tiniyak na irerespeto ang karapatan ng sino mang susuko.
Nagbigay update rin ng CIDG na si dating ako Bicol Representative Zaldico, isang opisyal ng DPWH at 3 iba pang SunWest executives ay nasa ibang bansa pa rin. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration para mapabilis ang kanilang posibleng pagbabalik, kabilang ang posibilidad ng pagkansela ng mga pasaporte. Ang mga opisyal ng SunWest ay nahaharap sa graft at malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Samantala, muling tiniyak ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang buong suporta ng PNP sa Independent Commission for Infrastructure na nagsisiyasat sa mga irregularidad sa flood control projects. Inihayag ng hepe ng pambansang pulisya na 9 sa 16 na akusadong may warrant of arrest ay naaresto na, habang 7 pa ang patuloy na pinaghahanap. Sa iba pang mabibilis na balita, big time rollback sa presyo ng diesel at kerosene asahan bukas. 200 kabahayan na tupok sa Caloocan City. Mahigit 200 pamilya apektado. At Gilas Pilipinas at Guam muling maghaharap para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.